Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang salaysay na susubok sa tatag ng isang ina at sa pananaw natin sa kung ano ang tunay na pag-ibig? May mga kasinungalingang kayang sumira ng buhay. Pero may mga kasinungalingan din na sa di inaasahang pagkakataon ang siyang nagbubukas ng pinto para sa katotohanan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata na pinamagatang Ang Nawawalang Orasan at ang Simula ng Kasinungalingan. Ang amoy ng sabon at malinis na damit ang laging sumasalubong kay Liwayway sa laundry room ng Villa Esperanza. Para sa kanya, ito ang amoy ng kapayapaan. Isang maliit na mundo kung saan, kahit sandali, ay malaya siyang kasama ang kanyang kambal na anak na sina Sinag at Ulan. Dahan-dahan lang Ulan. Mahinhing saway ni Liwayway sa 5 taong gulang na anak na pilit ginagaya ang pagtutupi niya ng puting kumot. Sa tabi nito, si Sinag na mas seryoso ay maingat na tinutupi ang mga panyo. "Mama, di po marunong si Ulan." Sumbong ni Sinag, ngumuso ang kapatid. Isang malambing na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Hinaplos niya ang buhok ni Ulan. "Hayaan mo na ang kapatid mo, anak. Matututo din yan." Para kay Liwayway, ang mga sandaling ito ang kanyang kayamanan. Ang marinig ang halakhak ng kanyang mga anak, ang makitang ligtas sila at masaya. Iyon lang ang tanging hiling niya sa buhay. Mula nang iwan sila ng kanilang ama, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para sa dalawa. Ang pagtatrabaho sa Villa Esperanza bilang katulong ay isang malaking biyaya. Ngunit ang bawat paraiso ay may ahas. Bumukas ang pinto ng laundry room at pumasok si Dalisay, ang mayordoma, na may dalang isang basket ng maruruming damit. Mahigit 20 taon na itong naninilbihan sa mga Del Rosario. Ang kanyang uniforme ay laging plansado. Ang kanyang mukha ay laging walang emosyon at ang kanyang mga mata ay laging tila ng huhusga. Lalo na kapag nakatingin ito kay Liwayway. "Ang iingay ninyo," malamig na sabi ni Dalisay, inilapag ng malakas ang basket. "Hindi ito palengke. Ito ay pamamahay ni Dr. Amihan." Agad na pinatahimik ni Liwayway ang kanyang mga anak. "Pasensya na po, Manang Dali. Naglalaro lang po kami." Hindi sumagot si Dalisay. Tiningnan lang nito mula ulo hanggang paa si Liwayway na may kasamang pag-irap. Bago ito tumalikod at umalis, napabuntong hininga na lang si Liwayway at niyakap ang kanyang mga anak. Simula nang dumating sila rito 6 na buwan na ang nakalipas, hindi niya naramdaman kahit minsan ang pagtanggap mula sa matandang babae. Makalipas ang 1 oras, nang abala si Liwayway sa paglalagay ng mga bagong labang damit sa aparador, isang sigaw ang gumambala sa katahimikan ng villa. "Liwayway, halika rito. Bilis!" Dihin boses iyon ni Dalisay. Puno ng galit at pagkasindak. Nagmamadaling tumakbo si Liwayway patungo sa 2 palapag, sa direksyon ng kwarto ni Dr. Amihan. Naabutan niya si Dalisay na nakatayo sa tapat ng bukas na pinto ng silid. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. "Ano po iyon, Manang Dali?" tanong ni Liwayway habang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Humarap sa kanya si Dalisay at sa mga mata nito ay may nag-aalab na apoy. "Huwag kang magkunwari, babae ka. Nasaan ang relo ni Doktor? Ang relo na bigay ng yumaong asawa niya. Ikaw lang ang pumasok dito para maglinis kaninang umaga." Namilog ang mga mata ni Liwayway. "Po? Anong relo po? Hindi po ako magnanakaw." Sigaw ni Dalisay, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. "Alam kong may masama kang balak simula pa lang. Palamunin ka na nga lang dito. Nakuha mo pang pagnakawan ng amo mo."
Bumuhos ang mga luha sa mata ni Liwayway. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Manang Dali, wala po akong kinukuha. Para pong awa nyo na, maniwala po kayo sa akin. Kahit ipagtanong nyo pa po, kahit ano pong gawin nyo. Wala po akong ninakaw. Dumating sina Sinag at Ulan na naalarma sa sigaw at umiyak sila nang makita ang kanilang ina na nakaluhod. Yumakap sila sa mga binti ni Liwayway. Takot na takot. Ngunit ang mga luha ng mag-iina ay walang epekto kay Dalisay. Sa halip, lalo lang itong nagbigay ng bagsik sa kanyang mukha. Hinila niya nang marahas si Liwayway patayo. Tumigil ka sa pagiyak mo. Akala mo madadaan mo ako sa ganyan? Habang hindi mo sinasabi kung nasaan ang relo dito kayo. Kinaladkad ni Dalisay ang mag-iina pabalik sa laundry room. Itinulak niya sila pasok ng walang awa. Mama! Sigaw ng mga bata. Manang, wag po. Maawa po kayo. Pagmamakaawa ni Liwayway, pilit na lumalaban. Pero huli na ang lahat. Isinara ni Dalisay ang pinto ng malakas. Narinig nila ang pag-ikot ng susi sa seradura. Isang malakas na click ang tila bumasag sa puso ni Liwayway. Nawala ang liwanag. Ang tanging naririnig na lang ni Liwayway sa dilim ay ang hikbi ng kanyang dalawang anak at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Niyakap niya na nang mahigpit sina Sinag at Ulan, bumubulong ng mga salitang pampatahan kahit siya mismo ay nilalamon na ng takot at kawalan ng pag-asa. Paano nangyari ito? Bakit? Sa gitna ng kadiliman at pagtangis, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa labas. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumaan sa mababatong daan ng driveway. Ang kotse. Ang kotse ni Dr. Amihan. Paparating na siya. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan, ang tanging kasama ni Dr. Amihan del Rosario sa kanyang pag-uwi. Pagod ang kanyang isip at katawan mula sa maghapong operasyon at konsultasyon sa ospital. Ang Villa Esperanza ang kanyang kanlungan. Isang lugar ng katahimikan. Isang paalala ng mga masasayang araw na lumipas. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malaking tarangkahan, isang kakaibang tensyon ang agad niyang naramdaman. Kadalasan, ang mga ilaw sa hardin ay may dalang kapayapaan. Ngayong gabi, tila mga matang nakamasid ang mga ito. Pagbaba niya ng kotse, si Dalisay ang sumalubong sa kanya sa may pinto. Hindi ito ang karaniwang Dalisay na may pormal na ngiti. Ang mukha nito ngayon ay puno ng pag-aalala na may halong hindi maipintang galit. Doktor, salamat sa Diyos at nakauwi na kayo. Bungad nito, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pagkasindak. May nangyari pong masama. Isang karumal-dumal na bagay. Kumunot ang noo ni Amihan. Bilang isang doktor, sanay siya sa mga emergency, ngunit hindi niya gusto ang tono ni Dalisay. May bahid ito ng drama, ng pag-arte. Anong nangyari, Dalisay? May nasaktan ba? Umiling si Dalisay at isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Hindi po sa ganoon, doktor. Mas malala pa po. Ang tiwala ninyo. Ang tiwala nating lahat, sinira niya. Sinong tinutukoy mo? Tanong ni Amihan, ang kanyang pasensya ay unti-unting nauubos. Si Liwayway po. Hagulgol ni Dalisay. Ang babaeng kinupkop ninyo. Ninakaw niya. Ninakaw niya ang gintong relo ninyo, doktor. Ang nag-iisang alaala sa inyo ni Ma'am Clara. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Amihan. Ang relo. Ang huling regalo ng kanyang yumaong asawa. Agad siyang umakyat sa kanyang silid. Sumunod naman si Dalisay sa likuran niya, patuloy sa pagbubulalas ng mga akusasyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naroon nga ang kahon na yari sa kahoy. Bukas at walang laman. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Amihan.
Isang pamilyar na sakit na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Ang relong iyon ay hindi lang isang bagay. Ito, ang mga alaala, ang mga pangako, ang pag-ibig na nawala. Nakita ko po siyang pumasok dito kanina para maglinis. Patuloy ni Dalisay. At pagkatapos nun, wala na. Ipinagtanong ko na sa kanya, "Doktor, pero nagmamatigas siya." Isang walang utang na loob na magnanakaw. Humarap si Amihan kay Dalisay. Nakita niya ang galit sa mukha nito, ang pagkamuhi. Ngunit may iba pa siyang nakita. Isang kakaibang kislap ng kasiyahan. Isang bagay na hindi tama. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging malamig at kontrolado. Ikinulong ko po sa laundry room, doktor. Kasama ang mga anak niya. Para hindi na makatakas pa habang hinihintay kayo. Napatingin ng diretso si Amihan sa mga mata ni Dalisay. Ang pagkulong sa isang ina kasama ang kanyang mga anak? Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan, ang parusang iyon ay tila sukdulan sa kalupitan. Dito nagsimulang maghasik ng duda ang kanyang isipan. Buksan mo ang pinto. Utos niya habang naglalakad sila patungo sa laundry room. Pero doktor, baka tumakas. Sinabi kong buksan mo, maringulit ni Amihan. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang ipinapasok ang susi sa seradura. Sa pagpihit nito, isang tunog ng pag-asa ang narinig ni Amihan mula sa loob, isang mahinang hikbi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Isang maliit na sinag ng ilaw mula sa pasilyo ang tumama sa loob ng madilim na silid. Doon, sa isang sulok, magkayakap ang mag-iina. Nakaluhod si Liwayway. Ang likod ay nakaharap sa pinto. Tila isang panangga para sa kanyang dalawang anak na humahagulgol sa takot. Nang maramdaman ni Liwayway na bumukas ang pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway, walang nakita si Amihan na kasinungalingan o pagkakasala. Ang nakita niya ay purong takot, pagod, at isang nakakabinging kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang isang inang handang harapin ang anumang parusa, basta't mailigtas lang ang kanyang mga anak. Ang larawang iyon ay salungat sa imahe ng isang tuso at walang pusong magnanakaw na ipininta ni Dalisay. Mama, ang bulong ni Ulan. Lalong humigpit ang yakap sa ina. Dito na napagtanto ni Amihan ang lahat. Hindi niya alam kung paano o bakit. Ngunit alam ng kanyang puso na may mali sa kwento. Lumapit siya. Hindi kay Dalisay, kundi kay Liwayway. Liwayway, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Dalhin mo ang mga anak mo sa silid ninyo. Tiyakin mong makakakain sila. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Liwayway na sinundan ng isang bahagyang kislap ng pag-asa. Dahan-dahan itong tumango at maingat na inalalayan ang kanyang mga anak patayo. Pero doktor, protesta ni Dalisay, hindi makapaniwala. Ang relo, ang magnanakaw. Hindi lumingon si Amihan. Hinintay niyang makalabas ng silid ang mag-iina. Nang sila na lang dalawa ni Dalisay ang natira sa pasilyo, saka siya dahan-dahang humarap dito. Ang init ng awa na naramdaman niya para kay Liwayway ay napalitan ng isang nagyeyelong lamig na ngayon ay nakatutok sa kanyang matagal ng katiwala. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na tila kutsilyo. Bukas ng umaga, Dalisay, mag-uusap tayo. Tayong dalawa lang. Hindi natulog si Liwayway ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog, ang kanyang kambal sa kanyang magkabilang tabi, gising na gising ang kanyang diwa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang bawat eksena. Ang galit sa mga mata ni Dalisay, ang takot sa mukha ng kanyang mga anak, ang bigat ng bakal na pinto, at higit sa lahat, ang hindi niya mabasa na ekspresyon sa mukha ni Dr. Amihan. Pinakain niya ang mga bata.
tulad ng utos nito. Ngunit siya, wala siyang ganang kumain. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang kasunod nito. Sa umaga, tatawagin siya, kakausapin. At pagkatapos ay palalayasin. Saan sila pupunta? Anong gagawin niya? Ang mga tanong ay parang mga dagang kumakain sa kanyang utak, walang tigil, walang sagot. Niyakap niya ang kanyang mga anak at tahimik na lumuha sa dilim. Ito na yata ang katapusan ng kanilang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Kahit alam niyang maaaring ito na ang huli niyang araw, ginawa pa rin niya ang kanyang mga tungkulin. Naglinis, naglaba, naghanda ng almusal. Iniiwasan niya ang mga mata ni Dalisay na ngayon ay parang nagbabagang tinga, puno ng paghihintay sa nalalapit na paghuhukom. At dumating nga ang sandaling iyon. Liwayway, pinapatawag ka ni doktor sa kanyang opisina. Sabi ni Dalisay, may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumango lang si Liwayway. Hinalikan niya sa noo ang kanyang mga anak na naglalaro sa kusina. Dito lang kayo mga anak. Babalik si Mama. Bulong niya. Kahit hindi siya sigurado kung makakabalik pa siya, ang bawat hakbang patungo sa opisina ni Dr. Amihan ay tila isang milya ang haba. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ang doktor na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa malawak na hardin. Doktor, pinapatawag niyo raw po ako, sabi niya sa nanginginig na boses. Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala ang galit na inaasahan ni Liwayway. Sa halip, mayroon itong kalmadong intensidad. Maupo ka, Liwayway. Sumunod siya. Umupo sa gilid ng silya na tila handang tumakbo anumang oras. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa, simula ni Amihan. Tungkol ito sa relo. Yumuko si Liwayway, hinahanda ang sarili sa paratang. Wala po talaga akong kasalanan, doktor. Paano nalaman ni Dalisay na nawawala ang relo? Tanong ni Amihan. Pinutol ang kanyang sasabihin. Nagulat si Liwayway sa tanong. Hindi ko po alam. Basta po sumigaw na lang siya at pinaratangan ako. Ang kwarto ko ay laging nakasara maliban na lang kung may naglilinis. Ikaw ang naglinis kahapon ng umaga. Ngunit pagkatapos mong maglinis, si Dalisay lang ang nanatili sa itaas para mag-ayos ng mga gamit. Tama ba? Tumango si Liwayway. Opo, doktor. Pagkatapos ko pong mag-mop, bumaba na po ako. Hindi kailanman umaalis si Dalisay sa itaas kapag oras ng trabaho. Paanong may makakapasok sa aking silid at kukunin ang relo ng hindi niya namamalayan? Doon napagtanto ni Liwayway kung saan patungo ang usapan. Hindi siya ang iniimbestigahan. Ang kwento ni Dalisay ang binubusisi. Tumingin ng diretso si Amihan sa kanyang mga mata. Liwayway, naniniwala ako sa'yo? Dalawang salita. Ngunit para kay Liwayway, ang dalawang salitang iyon ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Patawagin mo si Dalisay. Utos ni Amihan. Mabilis na tumalima si Liwayway. Pagbalik niya kasama si Dalisay, kitang-kita sa mukha ng mayordoma ang pagtataka. Doktor? Dalisay, 20 taon ka nang nagsisilbi sa pamilya ko. Mahinahong simula ni Amihan. Kabisado mo ang bawat sulok ng bahay na ito. Kabisado mo rin ang bawat kilos ng mga tao dito. Opo, doktor. Kaya nga po alam ko agad na kaya paano nangyari na ang isang napakahalagang bagay ay nawala nang ikaw mismo ang naroon? Tanong ni Amihan, ang kanyang boses ay may bahid na ng yelo. Paano nakapasok si Liwayway sa aking silid
Nang hindi mo namamalayan, gayong hindi ka naman umaalis sa iyong pwesto sa itaas, natigilan si Dalisay. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Aba, ewan ko po. Marahil ay nalingat ako. Napakatuso ng babaeng yan. Sa unang pagkakataon, lumaban si Liwayway. Hindi po ako tuso, Manang Dali. Sinungaling. Sigaw ni Dalisay. Ngayon ay nawala na ang pagkukunwari. Ang lumabas ay ang purong puot. Isa kang ahas, Liwayway. Isang mga agaw. Simula nang dumating ka dito, wala ka nang ginawa kundi sirain ang kapayapaan ng bahay na ito. Ang aking bahay. Ang iyong bahay? Ulit ni Amihan. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Doon, napagtanto ni Dalisay ang kanyang pagkakamali. Pero huli na. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Tumayo si Amihan. Ang kanyang presensya ay tila bumigat at napuno ng awtoridad. Salamat sa 20 taon ng iyong serbisyo, Dalisay, pero hanggang dito na lang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Anong ibig ninyong sabihin, Doktor? Tapos na ang serbisyo mo dito. Pwede ka nang umalis. Ibibigay ko ang lahat ng benepisyo mo. Kunin mo ang iyong mga gamit at lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi niyo magagawa sa akin ito. Sigaw ni Dalisay, ang kanyang boses ay basag na. Ako ang nag-alaga sa inyo. Ako ang nandito para sa inyo. Itatapon niyo lang ako para sa basurang yan? Itinuro niya si Liwayway. Labas, maring sabi ni Amihan. Isang nakakakilabot na tingin ang ibinigay ni Dalisay sa kanilang dalawa. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Pagsisisihan ninyo ito, sabi niya sa nanginginig, ngunit puno ng kamandag na boses. Tandaan ninyo ang araw na ito. Sisirain ko ang buhay ninyo. Pagkatapos ay tumalikod ito at nagmamadaling umalis, ang bawat hakbang ay tila isang sumpa. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa opisina. Si Liwayway ay nakatayo lang doon. Nanginginig. Hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit sa kanya si Amihan. Ang malamig na awtoridad sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Manatili ka dito, Liwayway, sabi nito. Ligtas kayo ng mga anak mo sa pamamahay ko. Sa mga salitang iyon, bumigay na ang lahat ng pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Ang makahan, ang mga luhang pinigilan niya buong gabi, ay malayang bumuhos. Hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong handang maniwala at ipagtanggol siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pag-alis ni Dalisay ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa Villa Esperanza. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay tila mas magaan, ang mga pader ay tila hindi na nangungusap, at ang bawat sulok ay hindi na nagbabantay. Para kay Liwayway at sa kanyang mga anak, ito ay isang bagong simula. Ngunit para kay Dr. Amihan, ang katahimikan ay nagbigay daan sa mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Naging bahagi ng kanyang rutina ang mapansin ang maliliit na detalye tungkol kay Liwayway. Ang paraan ng pagngiti nito kapag nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Ang himig ng kanyang boses kapag kinakantahan niya ang mga ito para makatulog. Ang amoy ng niluluto niyang adobo na umaabot hanggang sa kanyang opisina. Isang gabi, habang pauwi siya, naabutan niya si Liwayway sa sala. Hindi ito naglilinis. Nakaupo ito sa sahig, sa tabi ng natutulog na sinasinag at ulan, habang may tinatahing punit sa laylayan ng bestida nito. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanyang mukha, at sa sandaling iyon, nakita ni Amihan ang isang kagandahang hindi niya napapansin noon. Isang kagandahang simple, payapa, at totoo. Gising ka pa pala, sabi ni Amihan
Sinisira ang katahimikan. Nagulat si Liwayway at mabilis na tumayo. Doktor, kayo po pala. Pasensya na po. Nakatulog na po kasi sila dito habang naghihintay sa akin. Hayaan mo na sila, sabi ni Amihan, lumapit at umupo sa sofa. Mukhang pagod na pagod sila. Opo. Maghapon po kaming naghabulan sa hardin? Sagot ni Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hindi ito ang awkward na katahimikan ng dalawang estranghero, kundi isang komportableng katahimikan. Salamat po ulit, Doktor. Basag ni Liwayway sa katahimikan. Sa lahat-lahat po. Tumingin si Amihan sa kanya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lang ang tama. Tinitigan niya ang tinatahi ni Liwayway. Hayaan mo na yan. Bukas, sasamahan ko kayo sa bayan. Kailangan na yata ng mga bata ng mga bagong damit. Ang alok na iyon ay nagdulot ng init sa puso ni Liwayway, ngunit kasabay nito ay ang pag-aalala. Na ako, Doktor, wag na po. Nakakahiya naman po. Malaki na po ang naitulong ninyo. Hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot, sabi ni Amihan. Isang bahagyang ngiti ang unang beses na nakita ni Liwayway sa kanyang mga labi. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, isinama sila ni Amihan sa bayan ng mahinahon. Habang naglalakad sila sa palengke, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Sinag at Ulan. Si Liwayway naman ay hindi mapakali. Ang mga tingin ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Tingnan mo, Day. Si Dr. Amihan, oh. May kasamang... Sino yan? Narinig niyang bulong ng isang tindera. Bago raw katulong. Pero tingnan mo kung makalakad, parang sila na. Kawawang doktor. Nabiyudo lang. Mukhang nabola na agad. Sagot naman ng katabi nito. Bawat bulong ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Agad siyang lumayo ng bahagya kay Amihan, yumuko, at hinigpitan ng hawak sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Amihan ang pagbabago. Nakita niya kung paano nawala ang nangiti sa mukha ni Liwayway. Humarap siya sa dalawang tinderang nagbubulungan at binigyan sila ng isang matalim na tingin na agad nagpatahimik sa mga ito. Hayaan mo sila, sabi ni Amihan kay Liwayway nang makalapit ito. Pero doktor, nakakahiya po. Baka kung ano ang isipin ng mga tao sa inyo. Mahinang sagot ni Liwayway. Hindi ako nabubuhay para sa kung ano ang iisipin ng ibang tao, Liwayway. At hindi mo rin dapat. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi maalis ni Liwayway ang hiya at takot. Ang mga anino ni Dalisay ay tila humahabol pa rin sa kanila. Alam niyang ang mga tsismis na ito ay hindi magmumula sa wala. Ito ang simula ng ganti ng babaeng sinira nila ang mga pangarap. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pamimili, ngunit ang bigat sa dibdib ni Liwayway ay nanatili. Sinubukan niyang ngumiti para sa kanyang mga anak, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na maitago ang lungkot. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga pinamili, hindi na niya natiis. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Amihan. Doktor, gusto ko po sanang magpasalamat at kasabay po nito. Gusto ko na rin pong sabihin na siguro po kailangan ko nang humanap ng ibang trabaho. Nag-angat ng tingin si Amihan mula sa mga papeles na binabasa. Bakit? Ayoko po kayong madamay sa gulo, doktor. Ayoko pong masira ang pangalan ninyo dahil sa akin. Naririnig ko po ang mga sinasabi nila. Tumayo si Amihan at lumapit sa kanya. At naniniwala ka sa kanila? Umiling si Liwayway. Kung gayon, bakit ka aalis? Dahil ba sa mga bulong ng mga taong hindi ka naman kilala? Dahil ba sa lason na patuloy na ikinakalat ni Dalisay? Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang proteksyon sa mga mata ni Amihan.
Isang determinasyon na hindi lang para ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi para ipagtanggol din siya. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono sa lamesa ni Amihan. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ito ni Amihan at inilagay sa speakerphone. Hello? Walang sumagot. Tanging isang hininga ang narinig mula sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses. Boses ng isang lalaki na pilit binago, mababa at garalgal, na tila galing sa isang lumang radyo. Itinapon mo ang ginto para sa basura, pagsisisihan mo ito. At pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Nagkatinginan sila ni Amihan at sa sandaling iyon, pareho nilang nalaman. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Ang banta sa telepono ay nag-iwan ng isang makapal na kumot ng takot sa loob ng Villa Esperanza. Sinubukan ni Amihan na pag-aani ng loob ni Liwayway, sinasabing marahil ay isa lang iyong masamang biro, ngunit sa puso ni Liwayway, alam niyang hindi. Alam niyang ito ang kamay ni Dalisay. Gumagalaw sa dilim, naghahanap ng paraan para sirain sila. Lumipas ang ilang araw na may kasamang pag-iingat. Siniguro ni Liwayway na ang mga bata ay laging nasa paningin niya. Si Amihan naman ay mas maagang umuuwi mula sa ospital. Sa kabila ng takot, ang tensyon ay tila mas naglapit sa kanilang dalawa. Nagkakaroon sila ng mga tahimik na sandali sa gabi, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, habang nagbabantay. Isang hapon, habang naghahanda si Liwayway ng merienda para sa kambal, isang puting van na may logo ng gobyerno ang pumarada sa tapat ng villa. Naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na kaba. Sino ang mga ito? Dalawang babae ang bumaba, nakasuot ng uniforme at may dalang mga ID. Naglakad sila papunta sa pinto. Agad silang pinagbuksan ni Liwayway. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Magandang hapon po. Bati ng isa sa mga babae na may malumanay ngunit opisyal na boses. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Maaari po ba naming makausap si Bibi Liwayway di Makulangan? Tila isang baldeng nagyayelong tubig ang ibinuhos kay Liwayway. Dodi, bakit? Ako po iyon. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nakatanggap po kami ng isang report, sabi ng pangalawang babae habang tumitingin sa loob ng bahay, tila sinusuri ang bawat sulok. Isang anonymous report na nagsasabing ang inyong mga anak, sina Sinag at Ulan, ay nakakaranas ng kapabayaan at posibleng pisikal na pang-aabuso sa inyong mga kamay. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na direktang tumusok sa kanyang puso bilang isang ina. Pang-aabuso? Kapabayaan? Ang kanyang mga anak na mas mahal pa niya sa kanyang sariling buhay? Ano po? Hindi po totoo yan. Nanginginig na sabi ni Liwayway. Walang katotohanan ang sinasabi ninyo. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Naiintindihan po namin, ma'am, sabi ng unang babae. Trabaho lang po namin na imbestigahan ang lahat ng report na natatanggap namin. Maaari po ba kaming pumasok at makausap kayo? Pati na rin ang inyong mga anak? Wala siyang nagawa. Pinapasok niya ang dalawang social worker na may mabigat na puso. Ipinatawag niya sina Sinag at Ulan na masayang tumakbo palapit sa kanya. Hindi alam ang bigat ng sitwasyon. Ang sumunod na oras ay isang purong pagpapahirap para kay Liwayway. Pinatawag siya sa isang silid at tinanong ng sunod-sunod na mga katanungan tungkol sa kanyang pagiging ina. Kung paano niya pinapakain ang mga bata, kung paano niya sila dinidisiplina, kung saan sila natutulog. Bawat tanong ay tila isang akusasyon at bawat sagot niya ay tila isang pagtatanggol sa kanyang sarili. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang sinabi ng mga social worker na kailangan nilang suriin ang mga bata.
Kailangan naming tingnan kung mayroon silang mga pasa o anumang senyales ng pananakit. Paliwanag ng isa. Sa kabilang silid, narinig ni Liwayway ang mahinang pag-iyak ni Ulan. "Mama, ayoko po." Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin ang kanyang mga anak at itago sila mula sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Ngunit alam niyang lalo lang itong magpapasama sa sitwasyon. Kaya't nanatili siyang nakaupo. Habang ang bawat hikbi ng kanyang mga anak ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sakto namang dumating si Amihan mula sa trabaho. Nakita niya ang van ng DSWD sa labas at agad siyang kinabahan. Pagpasok niya, ang eksenang naabutan niya ay nagpanginig sa kanya sa galit. Si Liwayway, nakaupo sa isang sulok, putlang-putla, at umiiyak ng tahimik habang ang dalawang social worker ay kinakausap ang kanyang umiiyak na mga anak. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Nagulat ang lahat. Ipinaliwanag ng mga social worker ang sitwasyon. Habang nagsasalita sila, ang galit ni Amihan ay lalong tumitindi. "Isang anonymous report? At dahil lang doon, basta-basta kayong pupunta dito at gagawing parang kriminal ang isang ina sa harap ng kanyang mga anak?" sabi ni Amihan. "Ako si Dr. Amihan del Rosario. Ako ang may-ari ng bahay na ito at ako ang employer ni Liwayway. At bilang isang doktor, masasabi ko sa inyo, si Liwayway ay isa sa mga pinakamahusay at mapagmahal na ina na nakilala ko." Ginamit ni Amihan ang kanyang propesyon at katayuan para ipagtanggol si Liwayway. Ipinakita niya ang mga silid ng mga bata, ang mga pagkain sa ref, ang mga laruan. Pinatunayan niyang walang anumang bahid ng kapabayaan sa villa. Sa huli, umalis ang mga social worker. Wala silang nakitang anumang ebidensya ng pang-aabuso. Ngunit bago sila umalis, nag-iwan sila ng isang babala. "Wala kaming nakitang mali sa ngayon, Doktor. Ngunit mananatiling bukas ang kasong ito at patuloy naming imomonitor ang sitwasyon." Nang mawala na ang van sa kanilang paningin, doon na tuluyang bumagsak ang lahat ng lakas ni Liwayway. Napaupo siya sa sahig at humagulgol ng malakas. Isang hagulgol ng sakit, ng hiya, at ng purong takot. "Kasalanan ko to. Kasalanan ko to." Paulit-ulit niyang sinasabi. Lumapit si Amihan at ang dalawang bata at niyakap nila si Liwayway. "Hindi mo kasalanan," mahinang sabi ni Amihan. Tumingala si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha at puno ng kawalan ng pag-asa. "Doktor, siguro mas mabuti kung umalis na lang kami." Ang mga salitang binitiwan ni Liwayway ay tumagos sa puso ni Amihan. "Siguro mas mabuti kung umalis na lang kami." Yun ang mga salita ng isang taong sumusuko na. Isang taong pagod ng lumaban. Isang taong naniniwalang siya ang dahilan ng kamalasan. Kinagabihan, naabutan ni Amihan si Liwayway sa silid nito. Tahimik na nag-iimpake ng iilang damit sa isang maliit na bag habang tulog na ang mga anak. Hindi siya gumawa ng ingay. Ang bawat kilos niya ay mabagal at puno ng bigat. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Amihan mula sa may pinto. Lumingon si Liwayway, ang kanyang mga mata ay mugto pa rin. "Aalis na po kami, Doktor. Bukas na bukas po ng umaga, para matapos na po ang gulo, para sa kapakanan ninyo." Umiling si Amihan at pumasok sa silid. "At saan kayo pupunta?" Hindi nakasagot si Liwayway. Wala siyang sagot. "Liwayway, kung aalis ka, hahayaan mong manalo si Dalisay. Ibibigay mo sa kanya ang gusto niya. Ang makita kang miserable, ang makita kang nasisira." Maring sabi ni Amihan. "Ang pananatili dito ay hindi na lang para sa iyo.
para na rin ito sa paglaban sa kasamaan niya. Lumapit siya. Nangako ako na poprotektahan ko kayo at hindi ko binabawi ang mga pangako ko. Huwag kang bibitiw, Liwayway. Lalaban tayo ng magkasama. Tumingin si Liwayway sa kanya sa lalim ng kanyang mga mata. Nakita niya roon ang sinseridad, ang isang determinasyon na higit pa sa awa. Sa sandaling iyon, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumango. Ilang gabi pagkatapos ng insidente sa DSWD, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, nakita ni Amihan si Liwayway na nakaupo mag-isa sa hardin. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay hugis sa kanyang malungkot na anyo. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ayos ka lang ba? Basag ni Amihan sa katahimikan. Iniisip ko lang po sila. Sagot ni Liwayway, nakatingin sa kawalan, sinasinag at ulan. Natatakot po ako para sa kanila, Doktor. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay ko sa kanila kung ganito kagulo ang buhay natin? Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso ay tila gumuho. Nakita niya hindi ang kanyang katulong, kundi isang babaeng puno ng pag-ibig para sa kanyang mga anak at puno ng takot dahil sa pag-ibig na iyon. Walang sinabi si Amihan. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liwayway. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Nagulat si Liwayway. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Amihan. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na bago sa kanilang dalawa. Hindi ko kayo pababayaan. Isang tawag sa telepono ang nagpabago sa lahat. Nasa opisina si Amihan, sinusubukang ayusin ang isip nang tumawag ang isang dati niyang kaibigan, si Rico, isa ring doktor na nakabase sa kabilang bayan. Ami, kamusta na? Long time no hear. Masiglang bati ni Rico. Rico, mabuti naman. Ikaw? Napatawag ka? Nagkamustahan sila tungkol sa trabaho at pamilya. Bago nila tapusin ang usapan, biglang may naalala si Rico. Oo nga pala, Ami. Nakita ko yung dati ninyong mayordoma. Si Dalisay. 'Di ba? Aba, mukhang biglang yaman ang lola mo. Nakita ko sa isang sanglaan dito sa amin noong isang linggo. Malaki-laki yata ang naprenda. Tuwang-tuwa eh. Natigilan si Amihan. Tila biglang tumahimik ang buong paligid. Sanglaan? Sigurado ka, Rico? Oo naman. Maliit lang ang bayan namin. Kaya kilala ko lahat ng pasikot-sikot sa dito. Bakit? May problema ba? Wala naman. Sige, Rico. Salamat sa tawag. Mag-iingat ka. Pagkababa niya ng telepono, nanatiling nakatitig si Amihan sa kawalan. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-uugnay ng mga pira-pirasong impormasyon. Biglang yaman. Sanglaan sa kabilang bayan. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Hindi lang itinago ni Dalisay ang relo. Hindi lang niya ito ginamit para sirain si Liwayway. Ibinenta niya ito. Ang galit na naramdaman ni Amihan ay hindi katulad ng dati. Ito ay mas malalim, mas personal. Ang relong iyon ay hindi lang ginto. Ito ang kaluluwa ng kanyang mga alaala kay Clara. At nilapastangan ito ni Dalisay sa pinakamasahol na paraan. Ngunit kasabay ng galit ay ang pag-asa. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Isang matibay na patunay na hindi lang sinungaling si Dalisay, kundi isa ring magnanakaw. Nagpasya siya. Kikilos siya, ngunit sa paraang hindi malalaman ni Liwayway. Sapat na ang pinagdaanan nito. Ayaw na niya itong bigyan ng dagdag na alalahanin hanggat hindi pa siya sigurado. Kinabukasan,
Nagpaalam siya kay Liwayway. May aasikasuhin lang akong importante sa kabilang bayan. Baka gabihin ako ng uwi. Ilak ninyong mabuti ang mga pinto. Sinunod niya ang direksyon na ibinigay ni Rico. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pawn shop na nakatago sa isang eskinita. Pumasok siya. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Isang matabang lalaki ang nakaupo sa likod ng rehas na bakal. "Magandang araw po," bati ni Amihan. Nagpalinga-linga siya, kunwari tumitingin sa mga nakadisplay. Mga murang alahas, mga segunda manong gamit. At pagkatapos, sa isang sulok ng aparador na salamin, sa ilalim ng madilaw na ilaw, nakita niya ito. Isang kislap ng ginto. Isang pamilyar na hugis, ang strap na yari sa balat ng buhaya. Ang maliit na gasgas sa gilid na siya lang ang nakakaalam. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang relo. Hawak ni Amihan ang resibo mula sa sanglaan. Isang maliit na piraso ng papel na nagsisilbing katibayan ng lahat. Nakasulat doon ang pangalan ni Dalisay Ramos, ang petsa at ang deskripsyon ng isinanglang gamit. Isang gintong relo. Sa pagmamaneho niya pa uwi, isang pakiramdam ng tagumpay ang unti-unting pumupuno sa kanyang puso. Ito na ang katapusan ng mga kasinungalingan ni Dalisay. Ito na ang pruweba na magpapalaya kay Liwayway mula sa lahat ng akusasyon. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Pagpasok niya sa gate ng Villa Esperanza, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang tahimik na hapon. Isang sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. 2 unipormadong pulis ang nakatayo sa may pinto, kausap ang isang takot na si Liwayway. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Ipinark niya ang kotse at nagmamadaling bumaba. "Anong problema dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng pag-aalala. Lumingon ang lahat sa kanya. Ang mga pulis ay may seryosong mukha. Si Liwayway naman ay tila nakakita ng multo. "Kayo po ba si Dr. Amihan del Rosario?" tanong ng isa sa mga pulis. "Ako nga. Anong kailangan ninyo?" "Doktor," sabi ng pulis, may pag-iingat sa kanyang boses. "Nakatanggap po kami ng isang seryosong reklamo laban sa inyo. Mula sa isang concerned citizen. May kinalaman po ito sa mga batang kasama ninyo sa bahay." Kumunot ang noo ni Amihan, ngunit si Liwayway ang unang nakaramdam ng matinding kilabot. "Ito na naman. Ang reklamo po," patuloy ng pulis, "ay nagsasabi na kayo, isang mayamang doktor na byudo, ay ilegal na kinukupkop ang isang mahirap na ina at ang kanyang mga anak. May alegasyon po ng human trafficking at posibleng child abuse." Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Liwayway. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ngayon, si Amihan na ang direktang sinisira. Ang lalaking walang ginawa, kundi tulungan siya. Ang lalaking ipinagtanggol siya. Ngayon, dahil sa kanya, ang pangalan, ang propesyon, ang buong buhay nito ay nasa bingit ng pagkasira. Ano? Bulalas ni Amihan, hindi makapaniwala. "Kalokohan yan. Walang katotohanan yan." "Doktor, naiintindihan po namin," sabi ng pulis. "Pero trabaho po namin na imbestigahan ang lahat ng reklamo, gaano man ito kaimposible. Kailangan po naming sumama kayo sa istasyon para sa ilang mga katanungan." Nagpalinga-linga si Liwayway. Ilang mga kapitbahay na ang lumabas sa kanilang mga bahay. Nagbubulungan, nakikiusyoso. Ang Villa Esperanza, na dati isang simbolo ng respeto, ay bigla na lang naging sentro ng isang iskandalo. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang lason na gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi siya dumating sa buhay ni Amihan,
Hindi ito mangyayari. Kung umalis na lang sana siya noong una pa. Sandali, sabi ni amihan. Sinubukang kontrolin ang galit. Hindi ako sasama sa inyo hanggat hindi ninyo sinasabi kung sino ang nagreklamo. Pasensya na po, doktor. Confidential po ang impormasyon na iyon sa ngayon. Sagot ng pulis. Ngunit alam na nilang dalawa kung sino. Iisa lang ang taong may ganitong klaseng kamandag, si Dalisay. Ito na ang huling alasnin niya, ang pinakamarumi at pinakamasakit sa lahat. Walang nagawa si amihan. Bilang isang taong sumusunod sa batas, alam niyang kailangan niyang sumama. Anumang pagtutol ay lalo lang magpapatibay sa mga kasinungalingan. Tumingin siya kay Liwayway. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito, ang pagguho ng kanyang mundo. Sa kabila ng sariling galit at pagkalito, ang tanging nasa isip niya ay ang pag-aani ng loob nito. Habang naglalakad siya kasama ang mga pulis patungo sa patrol car, lumingon siya. Nakita niya si Liwayway na nakatayo roon, mag-isa. Tila isang rebulto ng kawalan ng pag-asa. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang mga pulis ay naghihintay. Ang buong mundo ay tila humuhusga sa kanila. Huwag kang maniwala sa kanila, Liway, sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa gitna ng kaguluhan. Magtiwala ka sa akin. At pagkatapos ay sumakay na siya sa sasakyan ng pulis. Habang papalayo ang patrol car, naiwan si Liwayway sa gitna ng daan. Ang resibo mula sa sanglaan, ang katibayan ng kanilang pag-asa, ay nasa bulsa pa ni amihan. Ngayon ang lahat ay nawala. Ang lalaking nagtanggol sa kanya ay kinuha. Ang pangalan niya ay dinungisan. Ang kanilang kinabukasan ay binalot sa kadiliman. Ito na ang sandali ng all is lost. Sa paningin ni Liwayway, tapos na ang lalahat. Natalo na sila. Ang interrogation room sa istasyon ng pulis ay malamig at walang buhay, ngunit sa loob ni amihan ay isang nag-aalab na apoy. Bawat tanong na ibinabato sa kanya ay isang insulto. Hindi lang sa kanyang pagkatao, kundi sa kabutihang pilit niyang itinanim sa buong buhay niya. Doktor, saan ninyo po nakilala si Dimachulangan? Ano po ang relasyon ninyo sa kanya? Totoo po bang pinangakuan ninyo siya ng pera kapalit ng kanyang paninilbihan? At iba pa? Sa tulong ng kanyang abogado na mabilis niyang natawagan, sinagot ni amihan ang lahat ng tanong ng may kalmadong dignidad. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang nagbabagang galit. Ang mga akusasyon ay napakababa, napakarumi, at halatang gawa-gawa lamang. Walang anumang ebidensya maliban sa salita ng isang concerned citizen. At nang ilabas ni amihan ang kanyang alas, ang resibo mula sa sanglaan na may pangalan ni Dalisay, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ito ang pruweba na ang taong sa tingin ko'y nagreklamo sa akin ay siya mismong nagnakaw sa aking pamamahay. Maring sabi ni amihan sa hepe ng pulisya. Ito ay isang malinaw na kaso ng paninirang puri at harassment, chief. Isang paghihiganti mula sa isang tinanggal na empleyado. Ilang oras lang ang lumipas, si amihan ay pinalaya. Walang kaso. Ang reklamo ay ibinasura dahil sa kawalan ng anumang basehan. Pagod at puyat, ngunit may nag-aalab na apoy sa kanyang mga mata. Iyon ang itsura ni amihan nang bumalik siya sa Villa Esperanza pasado hating gabi. Inaasahan niyang madadadatnan si Liwayway na umiiyak sa isang sulok o marahil ay tulog na. Ngunit hindi. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Liwayway na nakaupo sa sala sa dilim. Naghihintay. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Hindi ito umiiyak. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ngunit mayroon itong bagong liwanag.
Isang liwanag ng determinasyon. Walang nagsalita. Lumapit lang si Liwayway, kumuha ng isang baso ng tubig mula sa dispenser at iniabot ito sa kanya. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Amihan, iyon ay isang kilos ng pag-aalaga, ng pagkakaisa. Kinuha niya ang baso at uminom. "Salamat," sabi niya. Tumingin ng diretso si Liwayway sa kanyang mga mata. "Kamusta po kayo?" "Ayos lang ako. Walang kaso. Basura lang ang lahat ng iyon." Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Liwayway. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Alam nilang pareho. "Kailangan na nating tapusin ito, Doktor," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bigat at tapang. Sa unang pagkakataon, hindi na niya inisip ang pag-alis. Ang nasa isip na niya ay ang paglaban. "Hindi na pwedeng ganito. Hindi ko na hahayaang sirain niya pa tayo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Ito ang Liwayway na gusto niyang makita. "Sang-ayon ako sa'yo." Naupo sila sa sofa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dito na inilabas ni Amihan ang resibo. "Ito," sabi niya. Inilapag ang papel sa lamesita. Ito ang simula ng katapusan niya. Kinuha ito ni Liwayway at binasa. Ang pangalan ni Dalisay, ang deskripsyon ng relo. Ang lahat ay naroon. Ibinenta niya talaga. Bulong ni Liwayway, hindi makapaniwala sa katigasan ng puso ni Dalisay. "Pero hindi ito sapat," sabi ni Amihan. "Mapapatunayan nito na nagnakaw siya. Pero hindi nito mapapatunayan na siya ang tumawag sa DSWD. Hindi nito mapapatunayan na siya ang nag-report sa pulis. Kailangan nating makuha ang lahat. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig niya ang lahat ng krimen na ginawa niya." Pero paano? Dito na ibinahagi ni Amihan ang isang plano na nabubuo sa kanyang isipan habang nasa istasyon pa siya. Isang mapanganib na plano, ngunit kung magtatagumpay, ay siguradong magiging katapusan ni Dalisay. "Kailangan nating painin siya," sabi ni Amihan. "Kailangan nating gamitin ang kahinaan niya laban sa kanya. At ang kahinaan niya ay ako." Tumingin siya kay Liwayway. "Tatawagan ko siya. Sasabihin kong pagod na ako. Sasabihin kong tama siya. Na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sasabihin kong pinalayas na kita at gusto kong makipag-ayos sa kanya. Gusto kong bumalik siya." Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. "Pero Doktor," isang patibong liway. Pagpapatuloy ni Amihan. "Kapag dumating siya dito, sa pag-aakalang nanalo na siya, doon natin siya huhulihin. Doon natin siya paaaminin sa lahat. At hindi niya alam, mayroon tayong makikinig sa bawat salita niya. Ito ay isang sugal, ngunit sa puntong iyon, wala na silang ibang pagpipilian. Ang patuloy na pagtatanggol sa sarili ay hindi na sapat. Kailangan na nilang sumugod. "Gagawin ko," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay buo na. "Para sa mga anak ko, para sa inyo, lalaban tayo." At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa paraang mas personal, mas malapit. "Lalaban tayo, Ami." Ang pagbanggit niya sa kanyang pangalan ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Amihan. Tumango siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang pangako. Hindi na sila amo at katulong. Sila ay magkakampi. Tumayo si Amihan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hinanap niya ang numero ni Dalisay sa kanyang mga lumang kontak. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging maririnig sa silid ay ang kanilang mga hininga. Huminga ng malalim si Amihan. Tiningnan si Liwayway sa huling pagkakataon at pagkatapos ay pinindot ang call button. Ang umagang iyon ay nababalot ng isang kakaibang bigat.
Ang sinag ng araw na pumapasok sa mga bintana ng Villa Esperanza ay hindi nagdudulot ng init, kundi ng isang malamig na aninag na tila nagpapatingkad sa bawat alikabok sa hangin. Para kay Liwayway, ang bawat segundo ay isang paghihintay. Isang paghihintay sa pagdating ng ahas sa kanilang paraiso. Dumating ang isang lalaki bago magtanghalian. Hindi ito nakauniporme. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit ang tindig at ang mga mata nito ay hindi may kakaila. Isa itong pulis. Siya si Officer Reyes, ang taong magiging saksi nila sa dilim. Dito po kayo sa silid na ito, ma'am. Sabi ni Officer Reyes, itinuturo ang isang maliit na guest room katabi ng sala. Maliit lang po ang siwang ng pinto, pero sapat na para marinig at makita ng bahagya ang mangyayari. At heto po, iniabot niya ang isang maliit na earpiece kay Liliwayway para marinig ninyo ng malinaw ang lahat. Pagkatapos ay kinausap niya sina Sinag at Ulan sa pinakamabait na paraan. Mga bata, maglalaro tayo ha? Ang laro natin ay The Quiet Game. Ang mananalo. Yung hindi gagawa ng ingay hanggang sasabihin ni Mama na tapos na ang laro. Tumango ang dalawang bata, nasasabik sa ideya ng laro. Hindi alam ang panganib na nakakubli sa likod nito. Niyakap ni Liwayway ang kanyang mga anak. Mga anak, makinig kayo kay Mama, ha? Bulong niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Kahit anong marinig ninyo, kahit gaano pa kalakas, wag na wag kayong sisigaw o iiyak. Wag kayong lalabas. Pangako nyo yan kay Mama. Pangako po, Mama. Sabay na sagot ng kambal at dumating ang oras. Mula sa bintana, nakita ni Liwayway ang pagdating ng isang taxi. Bumaba mula rito si Dalisay. Ang kanyang suot ay isang itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos at ang kanyang mukha ay may ngiti ng isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Mabilis na pumuwesto si Liwayway, ang mga anak at si Officer Reyes sa loob ng silid. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang mayabang na pag-click ng mga takong ni Dalisay sa sahig na marmol. Amihan, nandito na ako, sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Pumasok ka, Dalisay, sagot ni Amihan. Narinig ni Liwayway sa earpiece ang pagod at pagkatalo sa boses nito. Napakagaling niyang umarte. Sumilip si Liwayway. Nakita niya si Amihan na nakaupo sa sofa, ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa si Dalisay naman ay lumapit, umupo sa tapat niya at ipinatong ang kanyang kamay sa tuhod ni Amihan. Nakikita mo na ba ngayon, Ami? Malambing na sabi ni Dalisay. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Ako lang ang laging nandito para sa'yo. Ang babaeng yon, isa lang siyang basura na pinulot mo. Hindi sumagot si Amihan. Yumuko lang ito na parang sumasang-ayon. Ikinuwento ni Amihan ang nangyari sa istasyon ng pulis, kung paano siya napagod sa lahat ng gulo. Kung paano niya napagtanto na si Liwayway ang may dala ng lahat ng kamalasan. Kaya pinalayas ko na siya, sabi ni Amihan. Kaninang umaga lang, kinuha niya ang mga anak niya at umalis na. Isang malutong na tawa ang kumawala kay Dalisay. Isang tawa ng purong tagumpay. Dapat lang. Sa wakas, natauhan ka rin. Saan naman kaya pupulutin ang mga yon ngayon? Siguro sa lansangan, kung saan sila nababagay. Naramdaman ni Liwayway ang paghigpit ng kamao ni Officer Reyes sa kanyang tabi. Isang senyas na kumalma lang siya. Huminga ng malalim si Liwayway.
Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ikaw ang nag-report sa pulis, di ba? Tanong ni amihan. Ngumiti si Dalisay. Isang ngiting nakakakilabot. Siyempre, at sa DSWD, kailangang matuto ng leksyon ang mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. At kailangan mong matuto ng leksyon, amihan. Ang leksyon na hindi mo ako pwedeng basta-basta na lang itapon. Dahan-dahang inangat ni amihan ang kanyang ulo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Ginawa mo ang lahat ng ito. Para sa akin. Para sa atin. Pagtatama ni Dalisay, lalong humigpit ang hawak sa kanyang tuhod. Lumapit pa ito. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang mapanganib na obsesyon. Sinabi ko na sa'yo, akin ka lang, amihan. At gagawin ko ang lahat para maalis ang mga basura sa buhay mo. Ang mga salitang iyon, akin ka lang, amihan, ay tumama sa pandinig ni amihan na parang isang hatol. Nakita niya sa mga mata ni Dalisay hindi ang pag-ibig, kundi ang isang nakakatakot na pag-aari, isang obsesyon na sinira ang lahat ng pinahalagahan niya. Ngayon na ang oras. Pati ba ang relo ni Clara? Tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay sinadyang gawing mahina, na tila isang huling tanong ng isang taong sumusuko na. Pati ba iyon, Dalisay? Kailangan mong kunin? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Iyon? Isang pirasong metal na patuloy na nagpapaalala sa iyo ng isang patay? Isang multo na ayaw umalis sa bahay na ito? Oo, kinuha ko. At alam mo ba kung ano ang mas masarap, Ami? Lumapit pa ito. Ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng kapaitan. Ibinenta ko. Para wala ng bakas. Para wala ka nang babalikan. Para ako na lang. Yun na. Ang huling piraso ng palaisipan, ang huling pako sa kabaong. Dahan-dahang tumayo si amihan mula sa sofa. Nawala ang lahat ng pagkukunwaring pagod at pagkatalo sa kanyang muka. Napalitan ito ng isang malamig at nakakatakot na kalma. Salamat, Dalisay, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik na sa dati nitong awtoridad. Salamat sa iyong pag-amin. Natigilan si Dalisay. Bigla itong kinabahan, hindi maintindihan ang biglang pagbabago sa kilos ni amihan. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, tumingin si amihan sa direksyon ng guest room. At sa senyas na iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nang makita niya ang senyas sa mga mata ni amihan, huminga ng malalim si Liwayway. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag at Ulan. Halika na mga anak, tapos na ang laro. Lumabas sila mula sa pinagtataguan. Una si Officer Reyes na ngayon ay tinatanggal na ang kanyang jacket para ipakita ang uniforme sa ilalim. At pagkatapos, si Liwayway, kasama ang kanyang kambal na anak. Ang itsura ng mukha ni Dalisay sa sandaling iyon ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Liwayway. Ang tagumpay ay naging purong gulat. Ang gulat ay naging pagkalito. At ang pagkalito ay naging isang nakakakilabot na realization na siya ay nasa isang patibong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Pabalik-balik ang kanyang tingin mula kay Liwayway, sa mga bata, sa pulis, at pabalik kay amihan. Anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Ang kanyang boses ay basag na. Sinungaling ka. Sabi mo pinalayas mo na sila. Hindi lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan, Dalisay. Malamig na sagot ni amihan. May isang bagay kang sinabi na totoo. Na gagawin mo ang lahat. At narinig namin ang lahat. Hindi. Hindi totoo yan.
Pinilit niyo lang ako, tinakot niyo ako. Sigaw ni Dalisay ngayon ay nagpapanik na. Nakarecord ang bawat salita mo, Miss Ramos. Sabi ni Officer Reyes habang dahan-dahang lumalapit at inilalabas ang kanyang posas. Mula sa pag-amin mo sa pagnanakaw, sa pagbebenta ng relo, hanggang sa mga malisyosong report mo sa DSWD. At sa amin, you have the right to remain silent. Habang binabasa ni Officer Reyes ang mga karapatan ni Dalisay, tila isang nasisira ang bait na hayop ang babae. Nagpumiglas ito. Sumigaw. Nagmura. Ikaw. Kasalanan mo to. Sigaw niya. Itinuturo si Liwayway. Malandi ka. Ahas ka, inayaw ha. Inagaw mo siya sa akin. Akin siya. Akin lang si Amihan. Niyakap ni Liwayway ang kanyang mga anak. Pinoprotektahan sila mula sa lason na bumubulwak mula sa bibig ni Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sa halip, awa ang naramdaman niya. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang kadiliman. Pinusasan si Dalisay. Habang kinakaladkad siya palabas ng Villa Esperanza, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Amihan, puno ng isang nakatatakot na pagsusumamo at galit. Amihan, hindi mo to magagawa sa akin. 20 taon. 20 taon akong naghintay. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi sumagot si Amihan. Tiningnan lang niya ito ng may malamig na awa hanggang sa mawala ito sa pinto. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto ng patrol car at ang papalayong tunog ng sirena, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa villa. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan ni Liwayway. Napaluhod siya at niyakap ang kanyang mga anak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang bumuhos. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Liwayway at nakita si Amihan. Nakatayo roon. Nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Ang mga ito ay puno ng isang emosyon na matagal na nilang pinipigilan. Walang nagsalita. Walang kailangang sabihin. Tumayo si Amihan. Lumapit kay Liwayway. At sa harap ng mga bata, sa gitna ng kanilang nasirang mundo na ngayon ay nagsisimula ng mabuo muli, niyakap niya ito. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Isang yakap na nangangakong, hindi ka na mag-iisa. Isang yakap na simula ng lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang bigat at takot na dating bumabalot sa Villa Esperanza ay napalitan ng magaan na simoy ng hangin, ng tunog ng mga halakhak, at ng amoy ng bagong pag-asa. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Dalisay dahil sa pagnanakaw, paninirang puri, at perjury ay mabilis na kumalat sa bayan ng mahinahon. Ang pangalan ni Dr. Amihan ay nalinis at ang mga dating mapanghusgang bulungan ay napalitan ng mga salita ng paghanga at respeto. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang himala. Ang gumising sa umaga ng walang takot, ang makita ang kanyang mga anak na malayang naglalaro sa hardin, ang makasalo sa hapagkainan, si Amihan. Lahat ay mga simpleng bagay na dati pangarap lang. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, isang maliit na kotse-kotsehan ang gumulong sa ilalim ng sofa. "Oh no, my car!" Sigaw ni Ulan. Sinubukang abutin ni Amihan na nooy nagbabasa ng dyaryo ang laruan. "Halika, tutulungan kita." Di nang makuha niya ito at iabot kay Ulan, isang matamis na ngiti ang isinukli ng bata. "Salamat po, Papa Ami." Natigilan si Amihan. Natigilan din si Liwayway.
na nooy nagtutupi ng mga damit. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ilang segundo. Papa Ami. Ang dalawang salitang iyon, binitiwan ng buong inosente ng isang bata, ay nagdulot ng isang kakaibang kislap sa mga mata ni Amihan. Isang kislap na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Ngumiti ito. Isang ngiting totoo, malawak, at umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ginugulo niya ang buhok ni Ulan. Walang anuman, anak. Napayuko si Liwayway, kunwari abala sa pagtutupi. Ngunit ang totoo ay pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang pinaghalong saya, pasasalamat, at pag-ibig. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, naabutan niya si Amihan na naghihintay sa kanya sa may hardin. May 2 silya doon at isang maliit na lamesa na may kandila. Liway. Tawag nito, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Samahan mo muna ako. Sumunod siya, ang kanyang puso ay bahagyang kumakaba. Naupo sila sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init mula sa kandila at ang presensya ni Amihan ay sapat na. Ang tahimik na, sabi ni Liwayway, binabasag ang katahimikan. Oo, sagot ni Amihan. Sa loob ng maraming taon, ang katahimikan sa bahay na ito ay katahimikan ng kalungkutan. Ngayon katahimikan na ng kapayapaan. Tumingin ito sa kanya. At dahil iyon sa inyo, sayo, at sa mga bata. Huminga ng malalim si Amihan, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Liwayway, bago ka dumating, ang Villa Esperanza ay isa lang malaking bahay. Mga pader, mga muebles, mga alaalang unti-unti nang nilulumot. Ngayon, isa na itong tahanan. Inabot niya ang kamay ni Liwayway sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak nito ay puno ng pag-iingat. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito, dahil hindi ako sanay sa mga ganitong salita. Pero alam ko ang nararamdaman ko. Binigyan mo ng bagong buhay ang bahay na ito. Binigyan mo ng bagong buhay ang puso ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Liwayway ang isang hinaharap na hindi niya kailanman pinangarap na magiging kanya. Gusto kong maging tahanan ninyo ito, hindi lang bilang isang tagasilbi, kundi bilang pamilya. Liwayway, di makulangan. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso ngunit puno ng pagsuyo. Pakakasalan mo ba ako? Bumuhos ang mga luha ni Liwayway, mga luha ng kaligayahan. Ngunit hindi pa tapos si Amihan. At higit pa riyan, pagpapatuloy niya, lalong humigpit ang hawak sa kamay nito. Gusto kong maging ama kina Sinag at Ulan, hindi lang Papa Ami. Gusto kong maging tunay nilang ama. Kung papayag ka, gusto kong ampunin sila ng legal at ibigay sa kanila ang apelyido ko. Yun na. Yun ang mga salitang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang takot at alinlangan sa puso ni Liwayway. Hindi lang siya ang pinipili ni Amihan. Pinipili niya ang buong pagkatao niya, kasama ang kanyang nakaraan at higit sa lahat, ang kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang salita lang ang paulit-ulit niyang naibigkas habang tumatango. Opo, opo, Ami. Opo. Tumayo si Amihan, lumapit sa kanya, at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin sila sa isa't isa. 2 taong sinira ng mundo, ngunit pinagtagpo ng tadhana para buuin ang isa't isa. Tumingin sila sa Villa Esperanza, na ngayon ay naliligo sa liwanag ng buwan,
isang tahimik na saksi sa kanilang pangako. Sa wakas, ang araw ay muling sumikat para sa kanila. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang isang simpleng oo ay nagbago ng lahat. Para kay Amihan, ang 365 araw na iyon ay mas makulay pa kaysa sa 10 taon ng kanyang buhay na puno ng kulay abo. Ang araw ng kanilang kasal ay simple ngunit taimtim. Ginanap ito sa hardin ng Villa Esperanza, sa parehong lugar kung saan sila nangako sa isa't isa. Walang engrandeng selebrasyon, mga piling kaibigan at pamilya lamang. Ang pinakamahalagang panauhin ay ang 2 batang lalaki na nakasuot ng maliliit na barong. Hawak ang mga singsing. Nang araw na iyon, habang nakatayo si Amihan sa dulo ng aisle at hinihintay ang pagdating ng kanyang mapapangasawa, hindi niya maiwasang maalala ang unang beses niyang makita si Liwayway. Isang babaeng nakaluhod sa dilim, takot at wasak, ngunit ginagawang panangga ang sariling katawan para sa kanyang mga anak. Ngayon, ang babaeng naglalakad palapit sa kanya ay iba na. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay may mga bulaklak at ang kanyang mukha ay sumisikat sa kaligayahan. Kat sa hindi na ito ang babaeng wasak. Ito na ang babaeng buo. Ito na ang kanyang liwayway, ang kanyang liwanag. You may now kiss the bride. Nang halikan siya ni Amihan, narinig ni Liwayway ang masigabong palakpakan. Ngunit ang tanging tunog na mahalaga sa kanya ay ang sigaw ng kanyang kambal. Yehey! Si Mama at si Papa, kinasal na. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Niyakap nila ni Amihan ang 2 bata at sa sandaling iyon, hindi na sila 2 magkahiwalay na piraso. Isa na silang pamilya. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng mga unang beses. Ang unang family picture nila na nakasabit na ngayon sa sala. Ang unang Pasko na magkakasama sila. At ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw na opisyal nang nilagdaan ng hukom ang mga papeles ng adoption. Mula sa araw na ito, sabi ng hukom, sina Sinag at Ulan di Makulangan ay legal nang kikilalalanin bilang Sinag del Rosario at Ulan del Rosario. Sa loob ng korte, walang nagsalita. Niyakap lang ni Amihan ang 2 bata habang si Liwayway ay tahimik na lumuluha sa likuran nila. Mga luha ng isang inang nakikita ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap. Isang ligtas at buong kinabukasan para sa kanyang mga anak. At dumating ang isa pang biyaya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, napansin ni Amihan ang pamumutla ni Liwayway. Bilang doktor, alam na niya. Bilang asawa, umasa siya. Kinumpirma ng pagbubuntis ang kanilang hinala. Isang bagong buhay ang darating. Isang bagong sinag ng pag-asa. Makalipas ang 9 na buwan, ang dating tahimik na Villa Esperanza ay napuno ng iyak ng isang sanggol. Isang babae. Pinangalanan nila siyang Clara Liwayway del Rosario. Isang pangalan na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan, isang simbolo ng paghilom at pag-ibig na nagpapatuloy. Isang hapon, ilang taon ang lumipas. Nakatayo sina Amihan at Liwayway sa balkonahe ng kanilang silid, tanawang hardin sa ibaba. Mula roon, kitang-kita nila ang kanilang mundo. Si Sinag, ngayon ay isang binatilyo na, ay matiyagang tinuturuan ang kanyang nakababatang kapatid na si Clara kung paano magbisikleta. Si Ulan naman ay masayang nagdidilig ng mga rosas, ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ang dating tahimik na hardin ay isa ng palaruan. Ang dating malungkot na bahay ay isa ng masayang tahanan. Inakbayan ni Amihan si Liwayway at hinalikan ito sa noo. Masaya ka ba? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot.
Tumingala si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin tulad ng unang araw. Sobra, bulong niya. Sobra. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Isang perpektong tanawin. Walang nagsasalita. Walang kailangan. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa kasinungalingan, sa sakit at sa luha. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, natagpuan nila ang isang bagay na mas malakas pa sa anumang kamandag. Ang pagtitiwala. Ang pagpili na maniwala sa kabutihan ng isa't isa kahit na ang buong mundo ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang pag-ibig na pagtanto nila ay hindi ang pag-iwas sa mga bagyo. Ito ay ang pagsayaw sa gitna ng ulan, ang paghahanap ng sinag sa dilim, at ang pagtatayo ng isang matibay na tahanan na tinatawag nilang Villa Esperanza, ang kanilang villa ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na liwayway. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa kawalan ng problema, kundi sa lakas ng loob na harapin ang mga ito ng magkasama. Ito ay isang pagpili. Isang pang-araw-araw na pagpili na magtiwala, umunawa, at higit sa lahat, ayusin ang anumang masisira sa halip na itapon na lang ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway at Amihan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.